Doctors, no, daghan sila. Mga banggitan nga doctors mo ay magbitbit sa iya ha. Kunya ikaduha niya nga request, pag mamatay na siya, ang tanan niyang mga bahandi, mga gold niya, ipang latag diha sa dalan, padulong sa iyang lubnganan. Munang ikaduha niya nga request. Ikatulo po niya nga request, last niya nga request, nga kung mamatay siya sa iyang lungon, ipagawas do iyang kamot. Muna iyang mga request tulo ka buok. Unsa may pasabot niya kanong mao ni iyang mga request? Unusual nga request, no? Una, ang sakit tong una niya request, magbitbit sa iyang lungon, mga banggitan nga doktor. Nganong iyahaning gituyo kay gusto niya ipakita nga kung panahon na gyud nimo, bisan ang pinakabanggitan nga doktor dili gyud makapugong sa kamatayon sa tao. Muna gusto niya nga ipaabot nga mensahe. Ikaduha, gusto niya ilatag ang iyang mga kabtangan, mga gold niya sa dalan padulong sa iyang lubnganan, kay gusto niya ipakita nga ang tanan nga mga riches or imong power are useless sa panahon sa imong kamatayon. Walay pulos ang gold sa panahon nga mamatay na ka. Di nimo mapuslan. Muni ang gusto ipaabot nga mensahe. Ikatulo, gusto daw niya nga ipagawas iyang kamot sa gawas sa iyang lungon. Unsa may mensahe ana? Gusto niya ipakita sa mga tao nga sa diha nga mamatay ta, wala gyud tay mabitbit. Ni natawa ta diri sa kalibutan nga wala tay kanang kabtangan, wala yato ang kaugalingon nga mabitbit or nabitbit. Sa diha nga mamatay pud ta, wa pud tay madala. Muna na iyang gusto nga ipaabot sa mga tao sa diha nga mamatay siya. Kay si Alexander the Great, grabe na siya kakortahan. Grabe siya kanang bantugan tungod kay daghan siya nga daog nga mga nasod. Pero sa diha nga namatay siya, nahimong walay pulos ang tanan niya mga accomplishment sa kinabuhi. Ang kamatuoran mao ni, no daghan sa ato ang mga tao karon na kinabuhi ta nga murag walay Ginoo. Mo agree ba mo? No daghan sa mga tao gyud. Gamay lang ang mga kanang kinabuhi nga nagdidikit gyud sila ang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Like ang Alexander the Great, ang iyahang panahon gigugol niya sa pag conquer sa mga nasod. Muna iyahang goal sa iyang life. Pero pag abot gyud sa iyang kamatayon, wala gyud niya napugngan. Wala gyud sa nidaog sa iyang kamatayon. No ni abot gyud sa iyang kamatayon. Mao ni ang problema pud sa daghang tao karon. Labi na sa mga Kristohanon, no nagkinabuhi ta nga gihunahuna lamang ang mga temporaryo nga butang. Nagkinabuhi ta, wala ta nag-consider sa mga eternal nga butang. Kanang bitaw, kasi pasubot na ako, kanang okay na sa ato nga makasimba. Agad, pag magsimba mo uli. Okay na sa ato nga siguro maka-pray once a month. Once a month ba? Ta mag-pray or kisa may adlaw-adlaw nga naga-pray diri. Usay okay na sa ato kana anong makasulod sa simbahan ya mo uli ana ra ba murag wala ra bitaw yung nilabay ra ka simbahan ba wala bitaw gyud kanang ingon nga kanang dedication nga dedicate ka sa Ginoo nga magamit imong kinabuhi sa iya ha. Gihimo ra nimong part-time ang pagpangalagad sa Ginoo. Nabay ingon ana diri karon part-time lang ilahang pagsimba, dili gyud priority. Makasimba lang kung or mangalagad lang sa Ginoo makabakante nang dili gyud nimo tuyoan ba, dili intentional imong pag-serve sa Ginoo. Muna'y nagkinabuhi nga temporaryo lang, wala nagtan-aw or consider sa mga eternal things. Muna'y problema sa daghan nga mga tao karon, labi na sa mga nagsulti nga they are Christians pero dili sa kinabuhi, wala makita sa kinabuhi. So ang ato ang teksto karon no makita sa Ecclesiastes, kung naa mo ay Bible diha, pwede mo makaabli sa Ecclesiastes chapter 7 verse 2. Akong basahon sa una sa English. Ingon diri ang pulong sa Ginoo. It is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. For death is the destiny of every man. The living should take this to heart. Ako po basahon sa Bisaya. Ingon diri, mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa sa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kaya nga mga buhi
kinahanglan magpahinumdom kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghulat kanatong tanan. Magampot ta. Ginoo, salamat sa imong mensahe nga imong ipaabot sa mga karon. Ablihan among hunahuna og kasing-kasing Ginoo nga amo kini nga masabtan sa pinakasimple nga pamaagi og labaw sa tanan Ginoo. Among i-examine among kaugalingon kung among kinabuhi ba nagamit ba ni para sa imong kabubuton. Ginoo, tudloy mi karon nga gabi pinaagi sa mga mensahe, i-correct mi Ginoo kung kailangan mi i-correct, i-rebuke mi Lord kung kailangan mi nimo i-rebuke para nga magkinabuhi mi nga huuyon sa imong kabubuton. Lord, among ginasalig sa imong tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa ato ang gibasa nga teksto no sa Ecclesiastes chapter 7 verse 2, gusto sa Ginoo nga maghatag ta og panahon or mag-consider ta sa mga event nga naay ingon ani, para sa ingon ani ba atin tag mga funeral, mga ingon diri go to a house of mourning or ang pag-adto sa balay nga nagbangutan, mas maayo pa daw ni daw sa kaysa sa pag-adto sa balay nga nagkumbira or balay nga sa atong term karon nagparty. Mas maayo daw nga moadto ka sa balay nga nagbangutan. Ang nagsulti ani no ang pinakamaalamon nga tao no si King Solomon, mo na iyang ingon. Mo ni ang gusto sa Ginoo pod. Gusto niya nga i-consider nato ato ang kinabuhi pinaagi sa pag-attend og ingon ani nga mga okasyon. Tungod kay gusto sa Ginoo nga makapamalandong ta sa atong kinabuhi. Kung kita kaha maabot sa ato ang atong appointed time, ready ba kaha ta or makaingon ba kaha ta nga Lord, nagamit gid akong life para sa imuha. Makaingon ba ka ana sa Ginoo or basig dili ka ana makaingon sa Ginoo? Kay wala nimo gigamit imong panahon sa pag serbisyo diha sa iyaha. So, ang pangutana karon ngano man nga gusto man sa Ginoo nga atong pamalandungan atong kinabuhi panahon sa mga pagbangutan. Una, duha ra ni siya kabuok. Una, death reminds us of life's certainty. No niingon ang pulong kay na, for death is the destiny of every man. No naagyod ang destiny sa mga tao nga mamatay. Si Solomon, no, he is being honest sa iyang pagsulti ani. So ang kamatayon is buto-sabot niya, ang kamatayon is not a surprise or stranger na sa atoa. Tungod kay niingon pa lang daan siya sa una pa daan nga moabot gyud ang kamatayon sa tao. Niingon siya sa ingon ng pulong sa Ginoo, gi-confirm ni sa Hebrews 9:27, no, gi-confirm ni siya sa New Testament. Ingon siya, it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So kung atong tanawon, ang tanan nga mga gi-issue nga birth certificate is already a reminder of a future death certificate. Once nga matao pasabot na nga naay future nga kamatayon nga maabot sa iyaha. No mo ni ato ang pagkaparehas. Death is not biased. No wala siya gipili. Madato man ka or mapobre, bata or matigulang, healthy man ka or masakiton, naa gyud ay kaparehas tanan. Naay mo abot nga kamatayon nato. Mo na atong destiny. No sa kalibutan napud tay ginatawag nga destiny nga ako yung destiny nga mahimo jud kong kanang successful nga tao. Destiny ba na sa tanang tao? Dili no. Kaya naman po yung mga tao nga dili nila destiny nga mahimong successful. Destiny gyud nako nga mahimo kong powerful person. So dili po tanan mahimong powerful person, pero usa ra gyud ang kaparehas ta. Naatay destiny nga maabot ang kamatayon sa tanang tao. Dili siya bias. So kaning kamatuoran dili ni siya gituyo sa writer nga isulat para tahadlokon, kundi tagaan ta og kanang hope or tagaan nga para tagaan nato pagtagaan nato ang kinabuhi. Dili sa panghadlok kundi pag-encourage sa ato no ang funerals force us to confront what sometimes we ignore. Usay mahadlok ta, pero ang ato ang life sa kalibutan naa gyud nay end date.
Naagid tayo expiration sa kalibutan. Mao gyud ang reality sa life. Wala lang kita kabalo kung asa ato ang o asa tataman. So, unsay may gusto sa Ginoo, buhaton nato aning nga mensahe. Gusto sa Ginoo nga dili nato i-take for granted ato ang ginabuhi. Nagets ninyo? Dili niya gusto ba nga nang magkinabuhi ra ka nga kanang nagpa relax ra ka ba? Turn pa sa mga kuan tambay kanang magpatulog-tulog sa pansitan. Dili si Lord gusto ana. Ang gusto ni Lord nga imuhang tagaan og value imuhang life by serving Him. Muna iyang gusto. Kaduha, gusto niya nga ang ato ang panahon dili sa kalibutan atong gamiton dili lang para sa kaayuhan sa Ginoo, para pud sa kaayuhan sa tanang tao, no, sa imuhang mga pamilya, sa imong mga amigo, sa imong silingan. Mao ba na ang second greatest commandment? First greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. This is the first commandment. Ikaduha is to love your neighbor. Mo ang second greatest commandment. Dili lang ta maghigugma sa Ginoo, kundi mahigugma pud ta sa atong mga isig ka tawo. Pero kasagaran sa mga tao karon, ang natuman lang nila ang second commandment lang. Moingon sila daghang akong experiences kanabit ang magsangyaw ko. Nya moingon ang namangutana ko sila, unsa may or kuya unsa may pamaagi sa imong hunahuna, unsa may pamaagi sa tao para siya mga lagit. Or mangutana ko si ate, sa imuhang kahang kaugalingon makaingon ba ka nga malangit ka pag mamatay na ka. Halimbawa mamatay na ka te. Ayun siya, oo dong kay ako maayo magud ko nga tao, wala man jud koy kanang tao nga giagrabyado. Mo magyud na akong goal sa akong life. Nagsangya ko ani sa nakaremember ko sa Kamigin. Yun siya. Daghan ako kaangki sa kinabuhi dong, pero wala jud ko nakapasakit og tao. Muna ako makaingon jud ko nga malangit ko. Maayo man na siya kay naghigugma kasi mga isig ka tao, wala ka nakapanakit. Pero kulang. Dili siya ang pinaka-greatest. Ang pinaka-greatest is to love the Lord your God. Muna nahitabo sa madaghang mga tao ron, na-neglect na ang pag-love sa Ginoo, ang first love. No, wala nagamit na ilang kinabuhi para pagserbisyo sa Ginoo. Nga ang gusto unta sa Ginoo nga imong gamiton ang imong life sa pagserbisyo sa iyaha tungod kay mubo ra man ang imong kinabuhi. Wala naman kay second chance. Mo ni ang gusto sa Ginoo. No, it reminds us of life's certainty. Ikaduha, death points us toward eternal hope. No, nagatudlo sa ato ang paglaom. No, sa eternal hope. So ang nakabalota nga ang kamatayon according sa Bible, dili siya mo ay end nato. Dili siya mo ay katapusan sa kinabuhi sa tao. Para ba nang kay namo koy mga tao nga nagahuna-huna nila nga pag mamatay na ka, nang wala na gyud. Murag wala na jud ka ba? Dili na ka mag-exist. Pero ang ginasulti sa Bible lahi. Ang iyang ginasulti diri nga ang kamatayon is a doorway sa next nimo nga life. Pero naay duha na ka door. Door to eternal life nya door to eternal death. Naara gyud nay duha. Wala na lahi nga pultahan, wala na bintana, wala na shortcut. So, let me quote sa John 11:25. No, niingon si Jesus Christ diri, I am the resurrection and the life. No, niingon siya diha. So, ang nahitabo ani, amo man yung gimensahe sa I think first 2 nights ng serbisyo diri no, sa John 11. No, kani nga panghitabo namatay ang close friend ni Jesus Christ, si Lazarus. Nga sa diha nga niabot siya, isugat siya ni Martha. Moto na naka-mention si Jesus Christ diri nga I am the resurrection and the life. Unya niingon din siya nga ug ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. No, niingon siya ana, ang nagtuo kanako bisan mamatay mabuhi. Unsa may pasabot ni Jesus Christ ani. So gisulti niya ni tungod kay later ani nga story
iyang gibuhi sila sa Rus. Nagpasabot nga na siya dili niya siya pasabot nga kaya niya buhion tanang tao. I mean kanang kaya man niya pero dili pasabot nga himuon jud niya ni sa tanang tao. Ang iyahang purpose ani gusto niya ipakita sa mga tao ang pruweba nga tinuod ang iyahang claim nga I am the resurrection and the life. And then later po iyahan ni giprove mismo siyang kaugalingon, no? Namatay siya nga sa ikatulo ka adlaw na banhaw. So kani nga story nagpasabot sa ato nga naay hope sa katong mga nagtuo sa iya ha. No niingon siya, ang mga nagtuo kanako dili gyud mamatay. O ang nagtuo kanako bisan mamatay sila mabuhi. No niingon siya, bisag mamatay sila mabuhi sila. Ang pasabot ana, bisag mamatay mo sa inyong physical nga lawas, mabuhi mo sa inyong espirituhanon nga lawas. No mo na iyahang gusto nga ipaabot sa iyahang mga nagabasa sa iyahang pulong. So sa ato ang mga Christians, katong mga nagtuo sa Ginoo, tinud-anay gyud nga nagtuo ha. Tinud-anay katong kinasing-kasing dili lang intellectual faith. Naingon siya nga naay hope sa ato eternal hope. Pero katong mga tao nga wala nagatuo sa Ginoo, mga tao nga wala gyud nagdedicate sa ilahang kinabuhi para sa Ginoo, ang opposite sa eternal hope, no, eternal death, kamatayon nga walay katapusan. Asa man imuha ana? Mupili ba ka sa eternal hope, eternal life, or sa eternal death? Asa man imuha ang gusto? Pero usahay man gud kanang ang ginapili sa tao, maingon sila nga dito jud ko sa eternal life. Oy, pero ang pag kinabuhi sa tao ba wala nila gina-apply silang kinabuhi. Pag panahon sa Domingo, dili sila mga lagad sa Ginoo, dili sila magsimba. Unahon pa ang pagpanarbaho. Pwede man ka manarbaho Lunes o Sabado, di ba? Pagka Domingo, sa 7 ka adlaw, isa ra gyud ang gipangayo sa Ginoo. Usahay half day pa gani. Usahay 2 hours pa gani dragani ang simba. Usahay half day. Nya dili pa gyud nimo mahatag sa Ginoo. Di ba? Ang tawag ana kanang greedy ka ba? Wala kay kalainan sa mga kurakot. Ang mga tao nga nangurakot ang ilahang kuha mga kwarta. Ikaw ang imong ginakuha sa Ginoo, ang imong oras sa iyaha. Gabi ka kasuko sa mga kurakot pero ikaw nangurakot mo kasi imong oras sa Ginoo. Ingon ana ba ka? Nagakurakot ba kasi imong oras sa Ginoo? No ato nang pamalandungan. This is an encouragement sa tuwa to really live what matters most. Unya ang pinaka nagmatter is ang pagserbisyo sa Ginoo. Mao man ato ang purpose nga nang gibuhat ta sa Ginoo dili sa kalibutan. Wala ta niya gibuhat para magpatulog-tulog sa pansitan, para magpahayahay ra, magkinabuhi sa atong kaugalingon. Pastor, wala mo ko'y makuha ana. Magutom akong pamilya kung di ko manarbaho. Tinuod man na, pero gitagaan mo ko tagkaalam sa Ginoo para gamiton natong or para ma-manage ato ang time. Diba? Gihatag na sa Ginoo ang unom ka adlaw sa imuha para mo ang time imong gamiton sa pagpanarbaho. Nya, kuhaan pag yun nimo ang iyang gipangayo ang isa ka adlaw. So, sa kanang unom pa lang kaadlaw, advantage na kayo sa imuha. Nya isa ra gipangayo niya. Kanang isa nimo kaadlaw nga pagsimba sa iya ha. Kabalo mo bisag di mo manarbaho ana, di gyud mo pagutman sa Ginoo. No, living testimony daghan tag mga igsuonan diri nga naka-experience ana. Tibok adlaw sa Domingo, naara sa simbahan, mag-worship, no, mag-fellowship, pero wala gyud bisag napasmo o nagutman. Tungod kay ang Ginoo man God, He is the greatest provider. Di gyud siya magpasagad sa imuha. Pero kung imong una-unaon ang imuhang usay gani no kanang manarbaho ka whole week, say maka-feel pa ka, Lord, gutom man gyapon ang pamilya namo. Meaning wala gyud kanang satisfaction ng tao. So kailangan gyud nato nga i-manage atong time, no, nga tagkaalam sa Ginoo. So gusto sa Ginoo
nga ilhon nato siya nga siya ang resurrection ug siya pod ang life. So, siya ang source sa life. Labot siya gahom sa pag-resurrect sa tua. Dili man physically, kundi naa siya kakayahan to resurrect us spiritually. Kay mao man ni ang destination, no final destination sa mga tao nga nagatuo sa iya makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Siguro makahuna-una ka nga dili man na bukat sa ako okay ra nang maminaw na ako sa imong pastor, pero ano bitong musay maminaw tag wali nganong wala ra sa ato bitaw. Say gina take for granted nato ang opportunity ba nga makapaminaw or makasulti ang Ginoo sa ato personally. So ang gusto sa Ginoo sa ato karon nga atong pamalandungan kung ato bang gigamit atong kinabuhi para pagpangalangad kaniya. No, ang pangutana dili kung unsa kataas ang ato ang edad or unsa kamubo. Ang pangutana karon kung giunsa nato paggamit ang ato ang kinabuhi. No, dili ang pangutana unsa kataas atong kinabuhi, kung dili giunsa nato paggamit ang ato ang kinabuhi para sa iyaha, para sa pagserbisyo sa iyaha. So, akong pangutana sa inyo karon, kung kuhaon na sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi, asa ka kapaingon? O asa ka kapaingon? Kay naa man gyud kay padulungan, mo man ang giningon sa Bible. Nya duha ra man imong padulungan, langit or impierno. Kay wa man gyud ta kabalo, ako unexpected gyud kay sa mua ang pagkamatay ni Beverly. Nakaingon malit man to akong gikuan sa Ginoo. Ang sorry sa Ginoo. Paningon ko sa iya ba, Lord, sayo pa man kayo, Lord. Lord, yanong sayo pa man. Grabe man ka kalit, Lord. Nakapangutangan ako sa iya na ba. Pero later na-realize na ko ba, ang Ginoo dili man siya mamali sa iyang timing. No, God is always right sa iyang time. Ang Ginoo na agi greater plan. Ubila na akong nag-share ko ni kami nila Wesley ni Mimi. Yan ako sa ilaha ba nga. Kuan ba? Ako ang ginahuna-huna bitaw. Unsa kay reason ni Lord nganong gikuha man niya sa iyo si Bebs? Kay kabalo man ta nga there is a purpose sa tanang panghitabo, di ba? May purpose man ba? Murag somehow na kuan ko ba nagwonder ko. Lord, unsa kay imong mensahe ani? Unsa kay gusto nimo ipaabot sa moa sa sayo nga kamatayon ni Bebs? Siguro katunga time nga nang nakuan pa ko ba kanang wala pa ni sink in sa ko amo nang naka-question ko ang Lord ba, Lord, di pa man tana kuan di pa man tana right nga time katuhin noong mga tao nga badlungon mo di to mga samukan siguro nga mga tao moro man noon tay pabilin diri Lord katuhin noong mga nagserbisyo sa imo Lord gipauna naman nimo ana ba nakaingon ko ba question ko kung Lord which is mali di na to dapat question si Lord kay siya ang mas nakahibalo no mas greater ang iyang thoughts sa ato ang thoughts. So atong pamalandungan no kung kuhaon ka sa Ginoo karon asa ka kapadulong kailangan nato natagaan og dako gyud nga kabugaton no naabay kasiguruhan ang imong ginabuhi sa dihang kuhaon ka ni Lord no wa ta kabalo pag-abot paggawas nato or paguli nato unya maligsan ta dili na madalag hamog kay once appointed na nimo mao na gyud na imong time kay di gyud ta makasiguro okay ra ka na makabalota nga ay kani nga pitsa ko mamatay kay makapangandam gyud ta no siguro 1 year before magsimba gyud ka siguro magpastor siguro ang uban diri magresign sa ilang trabaho kay next year mamatay na ko okay ta naging anak kay makapangandam ka ba pero ang problema mo gud nato ron kabalo ta nga mamatay ta pero wa ta kabalo unsa ang oras unsay pamaagi sa kamatayon unsa ang kanang appointed time nato no wa gyud ta nakabalo mo nang kana bitaw naimo ingon sa inyo mamisita ko sa inyo karon nga semana di lang ko makasulti unsa nga adlaw basta karon nga semana unsay imong buhaton pag naimo mo adtong bisita maglampaso jud ka manilhig no pasinawan nimo gyud tanan pwede masinaw mo po na kung naay so ang Ginoo kuhaon na niya imong kinabuhi
nya wala man ta kakabalo sa appointed time nato, kalus naman ta mangandam. Karon dapat ta mangandam nga buhi pa ta. Kay di naman ka pwede makapangandam kung patay na ka. Di ba naapoy kuan nga pag mamatay ko, pwede ra mong kuampuan para ko malangit. Dili siya pwede. No, dili siya logical. Kay kung pwede ra unta dili ko magsimba sa Ginoo dili ko magpastor kay pwede ra man dai ko ampuan. Pag mamatay ko, pwede ra man ko ampuan para malangit. O dili siya pwede. Pag mamatay na ka, di ka pwede ampuan para ka malangit. Wala chance. Kay unfair kaayo kung imong ana man ang pamaagi. Limbawa, duha na lang mo. Mamatay mong kauban, giampuan nimo siya malangit. Ikaw na lang isa. Wala may moampo sa imuha. So, ikaw ra impyerno isa di ay. Yan na ba? So dili siya dili siya pwede nga mangandam ka nga patay na ka. Karon sa ang tama nga time para ka mangandam karon nga buhi pa ka. Ikaw karon nga nakadungog sa mensahe, dapat mangandam ka. Dapat mangalagad ka sa Ginoo. Dili lang ka nang musimba lang, kanang Sunday goer bang simba ra mulingkod maminaw. Dili na mo gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo mo serbisyo ka. Mo trabaho ka sa iya ha. No magpagamit ka sa imong skill, unsa may skill nimo. Kung may pwede nimo matabang sa iyang ministry, imo nang ipagamit sa Ginoo. Mo nang iyang gusto. Dili lang nga tama na ka sa pagsimba. Dili na mo gusto sa Ginoo. So imong una-unaon ang imong kinabuhi ron. Nagkinabuhi ba ka nga nangalagad sa Ginoo karon? Or basin wala ka nang kinabuhi nga nangalagad sa iya ha? Masig wala gani ka nagasimba. This is an encouragement sa imong karon igsuon. Dili kailangan nga maging perfect pa ka before ka mobalik sa Ginoo. Ang Ginoo wala nangita og hingpit nga tao. Ang gipangita sa Ginoo katong kinasing-kasing nga mo surrender sa iya ha. So kailangan ka nga mo ngayo pasaylo sa Ginoo, magampo ka, Lord. Tabangi ko nga mosimba ko sa imo ha. Tabangi ko, Lord, dasiga ko kay tao ra man ko, dali ko ra ko ma-distract. Dali ra ko maka-focus akong kaugalingon. No, magampo ka pangayo sa Ginoo. Lord, sa akong buhaton. Kaya ang Ginoo mutubag sa imo ha. Dapat imuha nang i-desire nga mosimba ka sa iya ha. So sa katapusan, mayon ko sa inyo nga ay na mo paghulat for another funeral para mo mahigmata. Kay base ang next funeral, imuha ng funeral. Ay napaghulat og next nga mga ingani nga serbisyo para ta makamata sa kamatuoran. Don't wait for another chance. Kay usahay wala na tay chance. Wala ta kabalo. Ang gusto sa Ginoo nga mobalik ta sa iya ha. Atong i-surrender og i-commit ato atong life sa iya ha. Mao man ang iyang gusto. Usahay dili nimo gusto. Pero wa tay mahimo, mao man ang gusto sa Ginoo. So i-evaluate nimo imong kaugalingon karon. No, mga igsoon, imong tan-awon imong kaugalingon. Nagkinabuhi ba ka nga nalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi? Makaingon ba ka nga nalipay gud si Lord sa imong kinabuhi? Okay, akong balikon, duha ra gyud ang imong padulungan. No, di kani nga mensahe is this is a message sa tanan nga mga buhi pa. Kay si Bebs, kabalo man mi nga kuan siya kanang naa na siya karon sa kiliran sa Ginoo. Kay nangalagad man na siya. Grabe na siya ka-active. Nakaingon ko nga si Bebs ang ideal jud nga pastor's wife bitaw. Makaingon ko ba ideal gyud si Bebs kay musungulid, mutudlo, mo MC, kanang helper gid sa pastor ba. Dili siya perfect pero kuan siya ba ang iyang life gigamit niya for the Lord. Isa nagminyo na sila ni Pastor Rocky, no? Mutabang gyapon sila sama sa youth camp. Mato gyud masakripisyo sila, dito sila matulog. Preparation pa lang daan, dito na sila. Ano ba? Grabe ang iyang commitment sa Ginoo. Dili na commitment nila sa amo, commitment na niya sa Ginoo. Munang wa gyud makapugong sa iya ha. Kay sa Ginoo man aniya gi gamit. Ingana ka kuan precious siya sa amo. So magampo ta. Father God, we thank you sa imuhang pag-remind sa amo Lord nga ang among kinabuhi kay mubo ra gyud. O imuhang gusto sa amo Lord nga buhaton namo
nga amo ang gamito ning mubo na mo ang kinabuhi para sa imuhang kahimayaan. Mao ni imuhang gusto. Lord, tabangi mi nga among i-desire sa among kaugalingon nga magamit niya mo ang mga kinabuhi para sa imuha. Tabangi mi Ginoo, tagay mi kaalam nga amo ning gamiton, dili na mo ni gamiton sa mga walay pulos nga mga butang, sa mga butang nga selfish. Usahay Lord, mauna na mamong kaugalingon kaysa sa pag simba sa imuha. Lord, salamat sa imong pag-remind sa amo Lord nga kailangan na mo i-priority ang pagpangalagad sa imuha. Lord, kay in the first place ikaw man gyud tag-iyaan imong ginabuhi. Ug ang katuyuan nga nung imong create is to worship you and to serve you, Lord. I pray Lord nga mubalik mi anang nga purpose nimo. Ginoo, hinaut-unta nga kani nga mensahe mo turok mutubo sa mga kasing-kasing. Ako pag-ampo Lord nga pag-abot sa ikaduhang kinabuhi magkita ay ragyapon mi didto. And I know Lord, excited kayo mi nga magkita ay ragyapon mi ni Bebs sa second life. Kay kani nga among pagserbisyo karon temporary ra man ni nga goodbye. Nakabulo mi Lord, temporary ra ni. Ug dili ra mo madamha Ginoo. Magkauban ra gyapon mi didto sa imong kiliran Lord. Salamat ani nga hope nga naa mi hope for eternal or sa among second life. Salamat Ginoo sa imong pag dako nga gugma nga imong gipadala si Jesus Christ nga